Mga kababayan, VP Sara Duterte wala daw tiwala sa Presidential Security Command or PSC. Naniniwala din siya sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na fractured ang government ngayon. At naniniwala din siya na drug addict ang presidente. Dapat lahat ipa-drug test EFP, PNP at lahat ng politician. At sa ngayon, OBP pa lang ang nagpapadrug test. Bakit daw kaya? Si Trillanes may pasabog na naman daw sa mga Duterte. Panoorin po natin ito hanggang sa huli. You also intend to double your security also like the PSC, like what they're doing now to the first family of the president? Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung Well, not necessarily idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even if PSC, hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. So, Okay, last two questions. Do you share the same sentiments as your father, former president? Last night, what he are said, his sentiments? So last night, he asked the military if they would continue to support fractured governance and a leader who is a drug addict. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. I agree with fractured governance. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Napakadali naman, di ba? Tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niyo ng neuropsychiatric test o kung ano pa man yung test na gusto niyo i-take ko, gusto niyo ulitin ko yung bar exams, lahat yan gagawin ko. No questions asked. Gusto niyo ng drug test? Sabi ko, dagdagan ko pa ng drug test. Napakadali gawin sa akin yan. Ngayon kaagad na araw na ito, gawin natin yan. Pero, lahat, sabi ko nga, sisimulan namin sa Office of the Vice President ang drug test, kaming lahat. Diba? So, dapat, tayo lahat sa gobyerno, mag-drug test na yung lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, drug test nyo. What about So are the you- question for the military? Do we support? No, I do not agree with that. So, as I said, i-qualify nyo yung answer ko, I agree with the fractured government. I have personal knowledge. I was a member of cabinet. I agree with the assumption that he is a drug addict. I think mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. So, pareho-pareho lang din yun. Ma'am, are you a threat? Sorry. Sabi ko nga, diba, noong kailan ba yon nagsalita ako, sabi ko, dalawa lang naman hinihingi natin. Diba? As politicians, ibigay natin yung pangako natin sa mga tao. Diba? Ako, bumoto ako. Kasi sinabi 20 pesos ang per kilo ng bigas. And that would help so many families right now. Diba? Pangalawa, tingnan natin ang katinuan ng lahat. Diba? Pa-drug test nyo din yung AFP. Pa-drug test nyo din yung lahat ng PNP. But somehow, hanggang ngayon, OVP pa lang din ang papadrug test. I wonder why. Last question, please. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ma'am, are you a threat now to national security? Am I a threat to national security? What they are doing to me is a threat. Sagot ko yan sa NSC. Mamaya, bukas. Okay.
May napansin Diba? kayo na bibinigay sa inyo sobre si First Lady Lisa Araneta Marcos. Para saan ba yun? Ano purpose ng millions na yun? Yes, Sabi niyo? I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. So let's wait for that question to come up in the committee hearing. Friday, will you be able to attend the next hearing po? Just like yesterday. Yes, I'm free on Friday. Tomorrow I'll be in Basilan, and then Thursday I'll be in Lingayen, Pangasinan, and then Friday I'm free. So you're ready to answer all their questions now? I will answer my questions because I need to be there to help the other OVP personnel. They have expressed that they feel safer and they feel more comfortable if I am with them. But I will not be recognized if I don't take my oath. So I am forced to take my oath and answer questions under oath because I cannot take care of the OVP personnel. But for example, to explain how 125 million pesos were spent within a matter of 11 days, or they have questions about acknowledgement receipts, will you explain all those or answer all those questions? Isn't it that they've been asking those questions from the resource persons, from COA, from the OVP personnel? So why will I answer again? I already answered when we sent our answers to the Commission on Audit. It was clear there. I was invited, at so ngayon, meron akong presentation mamaya. Papakita ko yung koneksyon ni Duterte sa illegal na droga, no? Papakilala ko yung buong sindikato ng Duterte Drug Syndicate. So, lahat ng mga personalities na yun, inilalabas ko. Sir, kanina po dinedeny ng AMLAC yung report niya. Wala naman ako sinabing galing sa AMLAC per se yung aking dokumento, pero ang sinasabi ng ombudsman parehas. Okay, so those are two different things. Yung content is the same, pero the documents ang nagbigay sa akin isang messenger, wala naman siya sinabing yan, galing AMLAC. Basta ang bottom line, the contents are the same. Sir, you already brought up yung pong, I think yung syndicate na binanggit niyo po, I think sa Senate, meron pa po kayong binanggit about the tattoo nila, Pulong, and the triad pa yata, I mean with demands. Anong difference ngayon sa ipapresent nyo and yung reception sa tingin ninyo? Ngayon kasi, the general public is paying attention. Dati it was suppressed. No, napaka-konti lang ng mga nakaalam noon. Tapos ngayon, after so many years, marami pa kami nakalap na mga impormasyon. Kaya nabuo na namin yung picture para kailangan malaman na ng sambayan ng Pilipino yung Duterte Drug Cartel, Duterte Drug Syndicate, kung sino-sino ito mga to at paano sila na-involve. To what do you attribute yung parang winning interest sa institution? Dahil ba sa politika o awakening ng mga tao about what happened? Both, ano? Dun sa, because of the political realignments, no, yung paghihiwalay, dahil doon nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng opportunity na makover ito. Ngayon lang nabibigyan ng atensyon na ganitong kalawak, tapos mas maraming mulat at the same time. So, both. Sir, there were info about the impeachment complaint that you will be filing. Gano'n po katotoo? We see. Any comment lang po doon sa sinabi ni Digong na sa konya sa military to acknowledge doon po sa fracture in the government. Can he still master? Yun ay unang-una, that's a crime na yung ginawa niya, inciting to sedition, so kailangan managot siya dyan. Ngayon dun sa effect nung panawagan na yon, ako ang advice ko sa mga otoridad ay huwag magkumpiyansa, no? Kailangan siguraduhin na na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi merong may simpatya kay Duterte, pero
to actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously doubt that at this point. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Paano niyo nasabi? Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog na hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. How will you address na lang, sir, na Malacanang sponsor kayo, sabi ni Digong, bagong attack ng admin? Alam niyo, si Digong, at this point in time, kung pangahawakan mo yung sasabihin niya, talagang dadaling ka niyan sa impyerno and back. No? Kumbaga, you would have to be so naive, so politically dense, or talagang cult follower ka to actually believe him. No? He can say whatever he wants to say, gagawin namin yung kailangan namin gawin. Itong si Trillanes talaga nakakatawa. So maniniwala pa rin pa tayo dito sa taong to. Kaya bahala mga kababayan, ano masasabi niyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.